Ayan mga crypto, sabi po sa ating balita dito ay Franklin Templeton just confirmed XRP for Wall Street. Yan, isa pong mainit na topic ang pag-uusapan natin dito kay XRP at sa mundo ng Wall Street. Marami na tayong naririnig na mga balita pero may isa pong bagong paglilinaw na nagmula mismo sa isang higante sa industriya ng finance. At yan po ay ang Franklin Templeton. May lumabas po kasi na video clip kung saan ang kanilang executive ay diretsahang nagsalita tungkol po kay XRP at kung bakit ito ay itinuturing nilang handa na para sa institutional adoption. Kaya yan po. Madalas nating itanong kung ano ba ang kulang para tuluyang tanggapin ng malalaking bangko ang crypto. Base po sa pahayag ni Roger Baston, siya po ang Head of Digital Assets ng Franklin Templeton, mukhang marami na palang nagawa sa XRP para malampasan ang mga regulatory hurdles na nagpapahirap sa ibang assets. Hindi lang ito basta pag-endorso. Ito ay pagpapakita ng isang malinaw na regulatory playbook na binuo nila kasama ang Ripple. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga puntong ito para mas maintindihan natin kung bakit napaka-importante ng balitang ito para sa ating lahat. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nga ba nag-stand out itong si XRP sa mata ng Wall Street. Para sa marami, ang blockchain ay ito po ay tungkol sa code at saka technology. Pero para po kay Roger Baston, ayan, si Roger Baston dito, ay hindi lang ang underlying code ang tinitignan nila. Ayon sa kanyang pananaw, ang leadership po ng Ripple at ang kanilang paraan ng pagpapatakbo ay mas matimbang kaysa sa mismong technology. Sabi po ni Baston, ang mga taong nasa likod ng XRP ay may mga dekada na pong karanasan sa finance. Isang bagay na bihira po sa mundo ng crypto. Sa aking opinyon, napakalaking factor nito. Sa mundong puno ng mga move fast and break things na attitude, ang pagkakaroon ng mga leaders na marunong mag-apply ng blockchain sa paraang pasok sa traditional finance ay isa pong malakas na signal. Hindi sila naghahanap ng chaotic innovation. Naghahanap sila ng structured at stable na paraan para gawing efficient ang paglipat ng halaga. Ang tiwala po ni Baston sa team ng Ripple ay hindi lamang po sa galing ng ledger, kundi dahil po sa professional maturity na dala nila sa lamesa. Ngayon ay paano naman po naging standard ang regulatory playbook nila? Ipinaliwanag po ni Baston na ang kanilang approach kay XRP ay hindi para maging isang decentralized, permissionless asset lamang. Yan, highlight lang natin. Sa halip, ginamit nila sa XRP bilang rails para sa isang securities business. Ang Franklin Templeton ay nag-operate bilang isang regulated entity na gumagamit po ng XRP Ledger bilang kanilang operating system. Sila ang isa sa mga unang kumpanya na nakapasok sa regulatory door. Ito po ang aking opinion dyan. Isipin po ninyo mga ka-crypto. Ang tawag sa ginawa nila ay isang regulatory playbook. Hindi ito basta-basta na nakikipagsapalaran. Ito po ay isang kalkuladong paraan para masiguro na pasok sila sa batas. Kaya para sa akin, ito ang hinahanap ng mga institutional investors. Hindi nila kailangan ng hype. Ang kailangan nila ay legal clarity at operational structure. Ang ginawa po ng Franklin Templeton na pag-navigate sa mga hurdles o hadlang na ito ang nagbigay daan para sa iba pang institution na sumunod. Isa po itong template na nagpapakita na sa XRP ay hindi lang basta digital currency, kundi isang tool para sa institutional grade financial services. Ngayon ay hindi ba ito isang bet para sa kinabukasan ni XRP?
Hindi lang puro salita ang Franklin Templeton. Sila ay may ginawa ng aksyon. Sila ang naglunsad o naglaunch ng Franklin XRP Trust. Ayan. Sila po ang naglabas ng Franklin XRP Trust na ngayon ay kilala bilang Spot ETF o XRPZ sa NYSE Arca. Ayan. The firm launched the Franklin XRP Trust, now trading as the Spot ETF or XRPZ on NYSE Arca. Nakaka-impress ang mga moves na ito dahil pinapatunayan ito na ang kanilang tiwala kay XRP ay may katapat na pondo at commitment. Hindi sila maglalagay ng resources sa isang bagay na hindi nila napag-aralan ng mabuti. Para sa mga investors, ang ETF listing ay isang malinaw na indicator ng asset ay Wall Street ready. Ang mga tokenization projects nila ay nagpapakita naman na ang XRP Ledger ay may kakayahang humawak ng malakihan at komplikadong financial assets. Para sa akin, ito ang naghihiwalay kay XRP sa ibang projects. Habang ang iba ay naghahanap pa lang ng use case, sa XRP ay ginagamit na bilang infrastructure ng mga totoong financial giants. Ngayon ay ano ang dala ng experience ng leadership ng Ripple? Binigyang din ni Baston na ang wisdom sa paggamit po ng technology ay mas mahalaga kaysa sa mismong code. Nakita niya ito sa mga meetings po nila sa Ripple team. Ayon po sa kanyang analysis, sa XRP ay handa na para sa large-scale financial use case. Yan, financial use cases. Dahil ang mga taong nagpapatakbo nito ay nakakaintindi sa wika or language ng global finance. Sa aking opinion, masasabi ko na ang pagiging professional ng isang pagiging professional po ay isang competitive advantage. Sa crypto, marami po ang mahusay sa programming, pero kulang po sa business experience. Ang Ripple ay nagpakita na kaya nilang makipag-usap sa mga regulator at makipag-partner sa mga bangko nang hindi po nawawala ang core purpose ng kanilang tech. Para po sa lahat, ang analysis na ito ay mahalaga dahil ibig sabihin nito, sa XRP ay hindi po trial and error. Ito ay isang maingat na planadong asset na dumaan po sa proseso para maging standard sa global banking system. Ngayon, ang naging conclusion po ni Baston ay diretsahan. Sa XRP ay lumagpas na sa early stage nito. Hindi na ito isang experimental tech. Ito ay ready na para sa institutional role. Ang bawat hurdle o hadlang na nadaanan nila ay nagpatibay sa kanilang position sa Wall Street. Sa tingin ko, ito ang pinaka-importanting punto para sa atin bilang mga holders. Ang pagkilala ng isang kumpanya gaya po ng Franklin Templeton ay nagbibigay ng legitimization kay XRP. Hindi lang ito opinyon ng isang analyst. Ito po ay boses ng isa sa pinakamalaking asset managers sa mundo. Ang mga hurdles o hadlang na nabanggit ay hindi na hadlang kundi nagsisilbi na ngayong moat o proteksyon ng XRP laban sa mga laban po sa mga hindi handang projects. Sa madaling salita, sa XRP ay may bintahin na dahil sila ang nauna sa regulatory compliance. At sa kabuuan, ang mga pahayag po ni Roger Baston ay nagbibigay sa atin ng malinaw na sulyap sa kung ano ang tingin ng Wall Street kay XRP. Hindi na ito usapin ng kung kailan mangyayari ang adoption. Ito po ay usapin kung paano ito ipapatupad sa mas malawak na scale. Ang pagkakaroon po ng regulatory playbook, ang spot ETF presence, at ang institutional partnerships ay mga solidong patunay ng direksyon ng XRP. Kaya manatili pong alerto at laging mag-aral. Ang mga balitang gaya nito ay nagpapakita na ang crypto ay hindi na lang para sa mga tech enthusiast. Ito ay bahagi na ng kinabukasan ng ating global finance. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood.
Maaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito